Gaano ka ba kaswerte o kamalas sa buhay na meron ka? Meron bang isang tao na kilala mo na handa kang makipagpalit ng buhay sa kanya? O may isang buhay ka bang ninanais na magkaroon? Ipagpapalit mo ba ang buhay na meron ka ngayon? Ating tunghayan ang isang nakakapagbagbag damdamin na kwento ni Dre na alam mong masasabi mo sa sarili mo na meron pa palang mga taong mas masakit at mas malalim at mahirap ang pinagdaanan kesa sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Tunghayan natin ang kanyang kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga taong kontento na sa buhay nila. Pero meron ding mga taong kagaya ko na kung pwede lang, ipanganak ako bilang iba. Ipanganak ako sa katauhan ng iba. O di kaya'y wag na lang kaya akong ipanganak pa. Dear Mama Mia, ako po si Dre. Walang apelyedo dahil wala po akong birth certificate. Lumaki ako na walang kinagisnang nanay. Wala rin po akong tatay. Ako ang uri ng batang kapag nakita mo sa kalsada ay otomatiko na ang paghawak mo sa bag mo. Otomatiko na ang pagprotekta mo sa mga mahahalaga o mga mamahaling bagay na bitbit mo. Akala mo kasi mandurukot, kriminal, basagulero o tagasamahan ng mga magnanakaw at mga sanggano sa kalye. Hindi ko rin naman kayo masisisi kasi totoo naman yon. Pero hindi po ako ipinanganak na ganito. Sa Divisoria, saan ka man tumingin dito, laging may galaw. May kalansing ng mga bakal. May sigawan ng mga tinderang ubos na ang boses. May mga tsinelas na halos mapigtal sa dami ng tapak ng tao. At kami yung mga anino sa paligid. Mga batang halatang pagod pero gising. Gising na gising. Laging gising. Mama Mia, natatandaan ko pa, 11 taon ako noon. Kasama ko si Migs at si Tonton. Pareho kong mga ulila na rin. Natagpuan namin ang isa't isa sa ilalim ng tulay. May dalang plastic ng rugby si Tonton, samantalang si Migs ay may 2 sachet ng instant coffee. Hindi para inumin, hindi para tunawin, kundi para idikit sa aming mga ilong. Sa mundo naming walang lamig at init, tanging amoy lang po ng solvent ang nagpapamanhid ng mga sikmura naming kumakalam. Hindi po ako ulila na namatay ang mga magulang ko, hindi ganon. Pero si Tonton at Migs ay ganun po. Si Tonton namatay ang kanyang ina at may ibang kinakasama na ang kanyang ama at pinalayas raw siya. Si Migs naman, parehong patay na raw ang kanyang mga magulang. Nagkakahiwa-hiwalay raw silang magkakapatid. Yung iba, ang alam niya nasa kanyang mga kamag-anak. Yung iba naman ay nasa shelter. Samantalang kaming 3 ay palaboy-laboy. Ako naman, wala na po akong kinagisnang mga magulang. Ang alam ko lamang ay ang kalye. Namulat ang mga mata ko noon na nagpapalimos ako, Mama Mia. Meron akong mga kasamahan dati.
Pagkatapos naming magpalimos ay kinukuha kami ng isang sidecar at pinapapunta sa isang lumang bahay. Yung amin pong mga pinanlimos ay kinukuha nila. Binibigyan lang nila kami ng tig-iisang tinapay at tubig. Kung maswerte ka, 2 o 3 tinapay ang sayo. Pero ako kadalasan ay minamalas, kaya iisang tinapay lang ang napupunta sa akin. Maswerte ka rin kung merong magbigay sa'yo ng pagkain sa kalye. Kaya lang kapag may nagbigay sa'yo, lapit naman ang lahat ng mga kasamahan mo. Lahat nakikihati sa pagkain dahil kulang na kulang po ang laman ng aming mga sikmura. Yung tinatawag naming boss sa kalye, kapag po maliit lang ang kitaan namin, ay halos hindi kami pakainin. Minsan sinisipa pa kami sa tagiliran dahil wala raw kaming mga silbi. Hindi ko po nakayanan ang ganung buhay. Hindi ko nakayanan na lagi na lang kinukuha ang mga perang aming pinaghihirapan. Kaya naman tumakas po ako sa grupong yon. At napadpad nga ako sa lugar kung saan nandoon si Migs at si Tonton. "Sino ka?" tanong nila sa akin nung minsang nakalapit ako sa kanila sa ilalim ng tulay. May pagkain ba kayo dyan? Pwedeng makahingi? "Malis ka rito, teritoryo namin to." Hindi kasi ako marunong dito eh. Tumakas lang ako. "Naglayas ka rin katulad ko?" tanong ni Tonton. Hindi ako naglayas. Umalis ako sa grupo." "Anong grupo?" Doon ay sinabi ko sa kanila kung saan ako nanggaling. At mula nga sa araw na yon ay sanggang dikit na kaming 3. Kaming 3 na ang sabay-sabay na naghahanap buhay para sa aming mga sarili. Dati pa nga kapag nakikita ko ang mga dati kong kasamahan ay todo takbo ako para makaiwas sa kanila. Mga ilang linggo o buwan rin siguro akong ganon, takbo ng takbo para makaiwas sa dati kong kasamahan. Hanggang sa siguro napagod na rin sila sa kakahabol sa akin. Pati yung boss, hinayaan na lang ako. Minsan nga nakikita ako silang namamalimos halos hindi na nila ako pinapansin. Hindi na rin ako lumalapit sa kanila dahil baka mas pag-initan pa ako ng boss at baka isipin pa niya na nangre-recruit ako ng iba. "Oh, anong plano natin bukas?" tanong ni Migs habang nag-aayos ng karton ng aming higaan matapos naming singhutin yung solvent at yung 2 sachet ng instant coffee. "Alam mo na," sagot ko. "Merkado, palengke. Matumal daw ang kita ng kariton ni Mang Erning eh. Baka may ayuda dun. Kung wala, G-mode na ulang ulit." Ani ni Tonton sabay sulyap sa plastic na halos kalahati na lamang ang laman. G-mode. Nagtataka kayo kung ano yon? Game mode. Yun ang tawag namin sa pagbabalik sa lansangan para mandukot, para magnakaw, para mambato ng sasakyan, para manghingi at manlimos sa kung kani-kanino. Survival. Yun po ang tawag sa G-mode, Mama Mia. Hindi po namin ito gusto. Wala naman sigurong ni isa sa amin ang ginusto ang ganitong buhay, hindi ba? Pero anong magagawa namin? Kung itinakwil na kami ng lipunan, kung kinalimutan na kami ng aming mga kamag-anak at pati nga gobyerno ay bulag sa mga katulad namin na hindi kilala at na hindi nga rin pinangalanan ng maayos. Hindi rin alam noon ni Migs kung ano ang kanilang apelyido. Si Tonton naman alam niya, pero ayaw na raw niyang bumalik doon dahil binubugbog raw siya lagi ng kaniyang ama at ng kinakasama nito. Isang umaga, Mama Mia, basa po ang lupa sa ilalim ng overpass.
Walang simoy ng hangin. Amoy ihi ang paligid. Meron kasing mga taong umiihi doon sa parting yon ng tulay. Minsan nga, umaabot pa sa amin ang ihi eh. Dinig ko ang lagaslas ng ulan mula sa yero ng tindahan ni Aling Mila. Tanda na oras na naman ng trabaho. Sa kanto ng Tabora, may grupo ng mga turista. Ayos, magaling, swerte, tiba-tibang target. Hindi sa lahat ng oras may malasakit po ang konsensya. Minsan, kapag gutom ka, kapag kumakalam ang sikmura mo, ay hindi mo na iindahin pa ang konsensya mo. Hindi mo na maiisip na may masasaktan kang iba. Ang importante na lang sa'yo ay maibsan kahit panandalian ang gutom na iyong nararamdaman. Minsan nga kapag tumitingin ako sa mga tao sa Divisoria, nakakakita ako ng mga batang bitbit-bitbit ng kanilang mga magulang. Pinipilian ng mga laruan at ng kung ano-ano pa. Minsan naiisip ko, ano bang nagawa namin sa aming buhay para hindi kami maging katulad nila? Para hindi kami swertehin, makahanap man lang kahit hindi mayaman basta mapagkalingang mga magulang. Siguro mga malas kami. Siguro ipinanganak kami sa kasalanan kaya kami ganito. Kaya wala rin kaming magawa kundi ang mabuhay sa kasalanan. Noong nandun na kami sa Divisoria at nakita na namin yung grupo ng mga turista, ay nagplano agad kami. Pagkatapos noon ay lumapit si Migs sa babae sa may likuran nito. Abala yung babae sa pagsi-cellphone. Nakasling bag ito. Tumitig si Migs sa aming dalawa ni Tonton. Tumango kami sa kanya. Tanda na handa na ang lahat. Mabilis. Eksakto lang ang mga kilos. Walang labis, walang kulang. Walang gulat, walang kapansin-pansin. Pero may mali. May mali dahil may nakakita sa amin na isang tanod. Hoy! Sigaw nung tanod. Mga hayop kayo ha! Naghiwa-hiwalay kami nung nakita niya kami. Mabilis! Dala marahil ng sobrang kaba at dala marahil ng sobrang gutom, ay napakabilis ng aming mga kilos. Tila ba kinalabit ng demonyo ang aming mga talampakan sa bilis nitong tumakbo. Sari-saring daan ang alam namin, mga eskinita, bubungan, taguan sa ilalim ng kariton. Pero kahit na napakabilis namin, ay hindi rin kami nagtagumpay na makaiwas lahat sa tanod na yon. Minsan talaga, malas ka na nga, minamalas ka pa ng sobra. Sa pagkakataong yon, si Tonton po ang minalas. Nadakma si Tonton nung tanod na humahabol sa amin. Ewan ko ba kasi dito kay Tonton, siguro hindi siya suminghot ng marami, kaya ayun, nadala siya sa gutom niya. Nanghina, naabutan nung tanod na may katandaan na nga, nakahabol pa. Bumalik kaming dalawa ni Meg sa taguan namin sa ilalim ng abandonadong van malapit lamang sa may pier. Wala na si Tonton. Mahinang sabi ni Migs. Sigurado ka bang tanod yun? Tanong ko. Hindi ko kasi namukhaan yung humabol sa amin. Basta lang biglang sumigaw si Migs na tanod daw at tumakbo kami. Kaya yun, nagtakbuhan kaming tatlo. Tanod yun, galing barangay. Pero alam mo na yan, pag nakuha ka, wala nang balita tungkol sa'yo. Hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Alam namin ang ibig sabihin noon. Na trade. Ipinasa ka sa isang sindikato.
Yung sindikato na mas malala pa sa sindikatong pinanggalingan ko noon. Yung sindikatong pinapanlimos kami. Kapag nasa hustong edad ka na, kapag malaking bulas ka, ibang sindikato ang papasahan sa'yo. O kung malas ka naman, ibibenta ka sa mga nightclub para gawing tagasilbi. O mas malala pa doon. Hindi siguro alam ng karamihan, akala nila mga babae lang ang binibenta sa mga nightclub na ganyan. May mga illegal pong nightclub, lalo na dito sa Pilipinas, marami po na mga kabataang kalalakihan ang binibenta sa mga mayayaman. Minsan, mga taong hindi nakapagladlad. Hindi ko alam kung alam ninyo ang mga kalakarang ito, Mama Mia. Dito po sa kalsada, kapag nawala ka, normal lang yon. Meron at meron talagang mawawala, halos nga linggo-linggo, buwan-buwan. Kapag nawala ka, asahan mo, makakalimutan ka na rin nila. Ang mga batang katulad ni Tonton ay hindi na hinahanap. Ang mga batang katulad namin, walang naghahanap. Wala kaming mga magulang, ni wala nga kaming record siguro. Walang tunog, walang ingay kapag kami ang nawala at kapag kami ang pinagsamantalahan. At kung may nakakakita mang ganito sa CCTV, alam niyo ba kung anong sinasabi nila? Mga batang hamog yan, mga salot sa lipunan. Kaya babata pa, kriminal na, mga walang pag-asa sa buhay. Yun ang lagi nilang sambit. Yun ang lagi nilang sinasabi. Pero ang hindi nila alam, may mga pangalan po kami. May mga kwento rin kami kung bakit kami nagkaganito. Hindi naman namin ito ginusto eh. At higit sa lahat, tao din kami kahit minsan ang akala ninyo ay mga hayop kami. May mga pagkatao po kami. Isang araw, dinala kami ni Migs sa basihan ng grupo ng mas matatandang mga kalye boys. Si Kano, siya ang leader nila, ang may malaking peklat sa mukha at ang isang mata na lang niya ang bukas. Ang sabi ng karamihan, si Kano raw ay dumaan sa mga matitinding laban sa buhay. Matitinding laban sa kalye. Kaya nagkaganon ang itsura niya. Kaya nagkapeklat siya sa mukha at kaya nabulag ang isa niyang mata. Pero matapang si Kano. Kilala siya bilang leader ng kalsada. Oh, bakit mo dinala tong batang to dito? Tanong niya kay Migs habang nagsisindi siya ng kanyang yosi at nakatitig sa akin. Magaling to, boss. Mabilis, matalim. Bata pa pero bihasa na. Yun naman ang sagot ni Migs. Medyo may katagalan na kaming magkasama ni Migs sa ilalim ng tulay. Magkatagalan na kami na dumidiskarte para mabuhay. Alam ko naman na may grupong sinalihan si Migs. Hindi ko lang alam na ang grupo pala ni Kano yung kanyang tinutukoy. Kilala po si Kano ng mga katulad ko. Ewan ko, siguro nga kilala rin siya ng mga pulis dahil pabalik-balik na siya sa kulungan pero lagi ring nakakalabas. Ako, habang tinititigan niya ako at nagyoyosi siya, ay tahimik lamang ako sa gilid. Tinitingnan ko lang siya sa kanyang mga mata. Hindi para makipagmatigasan, kundi para ipakita sa kanyang hindi ako basta-basta lang. Hindi ako madaling sindakin. Hindi ako madaling matakot. O ikaw, gusto mo bang sumama sa amin, ha? Tanong ni Kano sa akin sa astig na boses. Para bang tinitignan niya kung kakayanin ko ang papasukin ko. Para bang inaarok niya kung kaya ko ang mga ipapagawa niya sa akin. Kung may makakain ba ako dito? Oo, sasama ako.
Sabi ko sa isang boses na matigas din. Hindi para ipakita sa kanyang kaya ko siyang harapin o kaya ko siyang talunin. Gusto ko lang ipakita sa kanya na tulad niya, handa rin akong gawin ang lahat para magkalaman lang ang aking sikmura. Tumawa siya. Matapang, matapang. Gusto ko yan. Pero dito bata, hindi pwedeng maarte ha. Sumasama ka sa amin, ibig sabihin, tuluyan ka ng wala. Kalimutan mo na yung dating ikaw. Kung may mga pangarap ka, kalimutan mo na yan. Sino naman ang magkakaroon ng pangarap sa mga katulad namin? Sagot ko. Good. Ganyan dapat. Wala ka dapat pangarap, wala ka dapat pamilya, wala kang dapat na balikan. Wala nga akong iniwanan eh. Babalikan pa ba? Alam mo, Migs, gusto ko tong bata mo, matapang. Kaya pasok ka na. At dun nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko, Mama Mia. Hindi na ako si Dre na umaasa pa. Hindi na ako si Dre na dati ay nangangarap pang makahanap ng mga taong tutulong sa kanya at aahon sa kanya sa putik. Hindi na ako yung Dre na umaasa pang may magmamahal pa sa akin. Ako na ngayon si Dre na sumuko na sa mga posibilidad na merong mga taong titingin sa amin, na merong gobyernong susulyapan at aarugain kami. Kasi, Mama Mia, alam mo, kapag nanonood po ako ng mga balita sa telebisyon, wala po akong naririnig na mga plano ng gobyerno tungkol sa amin. Lagi na lang mga plano sa pangkabuhayan, dun sa mga mahihirap na lugar. Paano naman kaming walang mga lugar? Paano naman kaming nakikisiksik lang na para bang mga daga sa ilalim ng tulay? Wala ring plano sa amin. Hindi tao ang tingin sa amin. Kaya bakit ko pa sila titignan na tao? Bakit ko pa sasabihin sa kanila na magaling sila? Na mabuti ang ginagawa nila? Siguro sa mata ng iba, sa mata ng mga nakikinabang, mga mabubuti sila. Pero sa amin, sa aming mga iniwanan ng lipunan, mga wala silang silbi, tapos kami pa ang sisisihin kung merong mga krimen na nangyayari. Mama Mia, kinalimutan ko na mamamayan ako ng Pilipinas. Kasi wala naman na tumitingin sa akin. Si Kano, ang leader ng grupo, siya ang nagturo sa amin kung paano ang umangkin ng mga teritoryo. Kung paano kuhanin ang lugar na hindi naman sayo. Kanto sa rekto, gilid ng mga jeep, sa harapan ng mall. Sabi niya, walang respeto ang kalye kung wala kang tapang. Hindi ka re-respetuhin kung hindi ikaw ang pinakamagaling. Alam kong tama siya. Tama siya dahil sa amin, wala namang may respeto. Merong may takot, oo. Takot na baka hablutin namin ang kanilang mga mamahaling bag, ang kanilang cellphone, ang kanilang pera. Pero respeto? Wala po. Marumi pa sa basura ang tingin sa amin ng iba. Isang gabi, dumating ang pagkakataon na sinubukan ko ang aking sarili. May mga bata, mga 14 o 15 ata ang edad ng mga yon, na sinasabing sila ang nakapuesto o pumupwesto dun sa gilid ng isang 7-Eleven, kung saan dapat ay kami na. Nakita ko siyang may dala pang kariton. May kahati siyang kapatid. Pinuntahan ko siya. Kasama si Migs. Oy, umalis kayo riyan, sabi ko.
Boss, sandali lang po. Wala lang kaming makain. Sagot nung mas nakakatanda sa kanila. Hinawakan ko ang kuwelyo ng sira-sira niyang damit. At sa likod ko, naramdaman ko ang kamay ni Kano. Inilalagay sa palad ko ang hawakan ng isang balisong. Gamitin mo, Dre, para matuto kang galangin dito sa kalye. Tumalikod si Kano at iniwanan kami. At doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, sa gitna ng ulan, bumaon ang unang saksak ko sa isang tao. Tumama sa braso, hindi sa puso, pero sapat para mag-iwan ng pelat sa kanyang katawan at sa kanyang konsensya. Umalis sila matapos kong gawin yon. Natakot, nagtakbuhan. Ang naiwan na lamang ay ang iilang patak ng dugo sa semento na unti-unti na ring inaanod ng tubig ulan. At ako, parang naging isa na sa mga tunay na hari ng kalsada. Sa mga tunay na hari ng kalye. Yun ang umpisa ng isang bagay na dapat ay hindi dinadaanan ng mga katulad kong bata. Yun ang umpisa ng isang bagay na dapat ay hindi nangyayari sa kahit na sino man. Magmula noon ay mas lalo pang bumibigat sa akin ang araw-araw. Mas lalo pang nagiging matindi ang mga pinaggagawa ko at ang mga pagsubok ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon. 2 taon na ako noon sa grupo ni Kano. Doon na siya nagsimula na magbago ng pagkakakitaan. Wala nang natatakot ngayon sa patalim. Di naman daw nakakamatay agad. Kaya eto dapat ang gamitin natin. Dito, sigurado akong walang taong hindi takot dito. Sabi niya nang nilabas niya mula sa bag niya ang mga iilang peraso ng baril. Kalibre 38, kalibre 45. Yun ang mga baril na nasa harapan namin. Hindi ko pa alam ang mga tawag noon, Mama Mia. Si Kano pa ang nagpapakilala sa amin isa-isa sa mga baril na yon. Di ko alam kung talagang may alam siya o sinasabi niya lang yon para magpabilib sa amin na mga kagrupo niya. Baril? Bakit baril? Tanong ni Migs. O ano, Migs? Naduduwag ka na ba, ha? Di naman natin alam kung paano yan gamitin eh. Sabi ni Migs. Pag-practicean natin. Gano'n naman talaga, di ba? Wala namang merong alam agad, lalo na sa mga bagay na ganito. Pero sigurado ako, mas marami tayong madedelehensya kapag ito ang ating dala. Kaya nga, Mama Mia, pumunta kami sa isang abandonadong building. Doon kami tinuruan ni Kano kung paano humawak nun, kung paano magpaputok nun. Pero wag niyo munang ipuputok, ha. Sayang yung bala eh. Mahal pa naman. Binili mo to? Tanong ko. Tumawa siya ng malakas. At kailan pa bumili ang mga katulad natin? Siyempre kinuha ko to. Pero alam ko mahal pa rin to eh. At mahirap kunin. Kaya naman, sulitin natin ang bawat bala. Ipunin natin kung maaari. At yun na nga, wala kaming nagawa. Sa kagustuhan ni Kano na leader ng grupo ay nagsimula na kaming gumamit ng baril. Sa rekto, hindi lang rugby at bato ang laban. Dito dapat may bit-bit ka. Lalo na tuwing gabi. Lalo na kapag walang araw. May nangyayari nga sa gitna ng tirik ng araw, sa gabi pa kaya. Para
mag-survive ka sa daan at sa divisorya, dapat may bitbit ka. Kutsilyo, martilyo, kahit screwdriver pwede na. Dumami rin ang aming mga kalaban. Dumami ang mga kailangan naming patumbahin. Mga taga-avenida, taga-tayuman, taga-tondo. Kung ano-ano pa ang kalaban namin sa daan. Isang gabi, pinasabog ang base naming barracks sa ilalim ng tulay. Sabi nila, karpentero raw ang may sala. May utang raw si Kano dito at di nakapagbayad. Alam daw ng taong yon at ng mga tauhan niya ang tungkol sa lugar na pinagkukutahan namin. Kaya yun, para makaganti at para na rin bigyang babala si Kano ay pinasabog yon. Lumaban kami syempre, hindi pwedeng magpatalo. Mawawalan ng respeto yung iba sa inyo. Mawawalan ng takot kapag tumakbo lang kayo. Sa gitna ng madilim na kalsada, may mga nangyayaring sigawan. May mga putukan. Hanggang sa may nabuwal. Si Migs. Isang tama sa kanyang dibdib. At isang sigaw mula sa kanya. Dre! Sigaw niya bago siya bumagsak sa aking tabi. Nagulat ako sa mga pangyayari. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Agad kong binitbit ang katawan ni Migs. Para pong napakalakas ko sa mga panahon na yon. Di ko alam kung talagang malakas ako o dahil lang yon sa sobrang kabang naramdaman ko. Tumakbo ako habang bitbit ang katawan niya. Umiiyak ako. At nung makaalis na ako dun sa lugar kung saan nangyayari ang barilan, ay nakahanap ako ng isang karton na malaki. Umiyak ako noon sa gitna ng mga karton. Habang nandun din sa tabi ko ang duguang si Migs. Pero sino ang tatawag ng ambulansya sa amin? Sino ang magsasabi sa gobyerno na may batang namatay dahil sa sistemang pinabayaan? Sino ang magsasabi sa mga pulis na merong isang batang kailangan ng matinong libing? At sino kami para lingunin nila? Sino kami para pag-aksayahan ng gasolina para puntahan at dalhin sa ospital? Sino kami para pag-aksayahan ng oras ng mga doktor? Wala. Wala lang naman kami. Hindi kami yung mga dapat na ginagalang. Hindi kami yung mga dapat na pinapahalagahan. Hindi kami yung mga dapat na binibigyan ng pansin. At dahil sa mga nangyari ay binaon ko si Migs sa gilid ng riles. Walang pangalan, walang lapida, walang burol, walang kahit na ano. Parang isang hayop, isang asong nasagasaan sa daan, na nilibing na lang o tinapon na lang sa kung saan. Doon ay napaiyak ako ng sobra. Sadyang ganito kapait ang buhay namin. Hindi ko alam kung sa mga nakikinig sa inyo ngayon, Mama Mia, ay nararamdaman din ba nila ang sakit at hirap na aming mga pinagdaanan? O sadyang mapanghusga lang sila at hinuhusgahan lang ang bawat kasalanan namin? Ang bawat maling aming nagawa, ang bawat pitakang aming ninakaw, ang bawat cellphone na aming hinablot. Noong gabing yon, unang beses akong nakatulog sa kaiiyak at hindi dahil sa gutom. Unang beses kong umiiyak ng sobra, hindi dahil sa nilalamig ako o nilalagnat ako o sa naiisip ko ang inggit na nararamdaman ko sa ibang mga bata
na matiwasay na natutulog sa kanilang bahay kasama ang kanilang pamilya. Ang iyak na yon ay mas malalim pa. Mas malalim pero hindi naiintindihan ng karamihan. Ang iyak na yon ay dahil sa pagkamatay ng isang kaibigan. Sa pagkawala ng isang taong naging tangi kong kakampi sa loob ng ilang taon. Sa pagkawala ng isang taong tinuring akong pamilya at tinuring kong kapatid. Naalala ko si Mama. Hindi ko siya tunay na ina. Bata pa lamang ako, lagi niyang sinasabi na hindi raw niya ako anak. Sila lang ang mga umampun sa akin. Hindi ko nga alam kung umampun ba o napilitan lang na arugain ako. Huling beses ko siyang nakita, siguro nasa 6 na taong gulang ako. O 5? Hindi ko na matandaan masyado eh. Sinama niya ako isang araw. Tuwang-tuwa ako noon. Dati ayaw naman niya akong sinasama. Pinapagwalis niya lang ako sa bahay at kung ano pa. Pero sa araw na yun, sinama niya ako. Sabi niya, may bibilhin raw kami sa palengke. Sumama naman ako kahit wala akong kaalam-alam. Hindi ko kasi matandaan na lumalabas ako noon eh. Pero alam mo ba kung anong nangyari, Mama Mia? Hindi naman siya namili. Umikot-ikot lang kami. Hindi nga siya nagtanong ng mga presyo o kung ano paman. Pagkatapos noon ay iniwanan niya ako sa likod ng palengke. Sabi niya, may bibilhin lang daw siya. Sama na po ako. Dito ka lang, maraming tao, baka mawala ka. Bilang bata, wala naman akong kaalam-alam noon. Basta wag kang aalis dito babalik ako. Ilang sandali pang lumipas. Hindi siya bumalik. Hanggang sa dumilim ang langit. Bumuhos ang ulan. Nakakita ako ng isang lugar kung saan pwede akong sumilong. Sumilong ako doon. Tinitignan ang dinaanan niya papasok ulit sa palengke. Nagbabaka sakaling baka pabalik na siya. Pero wala. Hanggang sa dumilim na. Wala pa rin. Akala ko babalik siya pero balak na pala niyang iwan ako sa lugar na yon. Umiiyak na ako noon. Sumisigaw. Hinahanap siya. Sinisigaw. Ang mama, mama. Pero walang bumalik para sa akin. Naglakad ako, Mama Mia. Pabalik. Doon sa direksyon kung saan kami nanggaling. Nakita ko yung isang ale na tumingin sa amin kanina. Nagbabaka sakali ako na baka naaalala niya ako. Nung tanungin ko siya, hindi ko na matandaan kung anong naging sagot niya. Basta ang alam ko lang, parang sumama ata sa isang lalaki. At nung sinabi niya ang itsura ng lalaki, ay tandang-tanda ko na naiisip ko na yun ang asawa niya eh. Yun ang kinikilala kong ama. Linano nilang iwan ako sa palengke. Linano nila na wag na akong balikan. Wala akong kahit na anong dala noon. Wala akong bitbit kahit isang pirasong damit. Kundi yung suot-suot ko lang. Hanggang sa may kumuha sa akin. At yun na nga ang sindikatong pinasukan ko. Pinapanlimos kami. Pagkatapos naming mamalimos, papakainin lang kami ng isang perasong tinapay. Minsan kapag wala kang kita, wala ka ring kain. Wala ka rin daw kasing silbi. Sabi nung boss namin doon. Hindi ko alam kung ano na ang totoo sa buhay. Pero simula noon ay tinanggap ko na ang buhay ko. Hindi ko na hinanap yung nang iwan sa akin sa palengke. Hanggang sa makatakas na nga ako dun sa sindikatong kinabibilangan ko. Hanggang sa nakilala ko na nga si Tonton at si Migs.
Sa harap ni na Tonton at Megs ay matapang ako. Siyempre matatapang din sila eh. Sa harap ni na Tonton at Megs, wala akong kinatatakutan. Wala na akong pakialam sa aking pinanggalingan. Pero ang totoo, tuwing nakakatulog ako ay nananaginip ako. At sa panaginip ko na yon ay nakikita ko siya. Yung babaeng nang iwan sa akin sa palengke. Yung babaeng akala ko ay nanay ko, pero hindi pala. Nakangiti siya doon at laging sinasabi na, bahala ka na sa buhay mo ha. Hindi ka naman mali, pero isa ka yatang pagkakamali. Hindi ka naman salbahe, pero kailangan mong maging salbahe. Hindi ko alam pero paulit-ulit ko po yung napapanaginipan. At kapag napapanaginipan ko yon, pagmulat ko ay may luha pa rin sa pisngi ko. Kapag nagigising ako ng ganon ay dali-dali ko pong pinupunasan ng mukha ko. Ayoko kasi noon na makita ni na Tonton at Megs ang itsura ko na ganon, na umiiyak, na mahina. Sabi ko, kakalimutan ko na yun eh. Pero napakahirap po. Noong inilibing kong mag-isa si Megs, ay dun ko po naranasan ng sobrang kalungkutan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, magiging magaling ako. Hindi ko dadanasin ang dinanas ni Megs. Hindi ako mapapatay sa kalye lamang. Dapat bago pa nila ako mapatumba, uunahan ko na sila. Naging magaling na magaling ako. At nung magaling na ako, ay kinalaban ko na si Kano. Galit na galit kasi ako kay Kano noon, Mama Mia. Pakiramdam ko kasi inabandona na niya kami ni Megs. Nung sinabi ko kasi sa kanya na wala na si Megs, sabi niya, ano raw pakialam niya. Ganun daw ang buhay sa kalsada. Kaya nagpakalakas ako, nagpakagaling ako para matalo ko siya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na sa wakas ay natalo ko na rin si Kano. Galit na galit siya sa akin. Nung kinalaban ko siya. Kakalabanin mo na ako ngayon, ha? At bakit naman hindi? Wala ka namang pakialam sa amin, di ba? Nagsuntukan kaming dalawa ni Kano. Walang pumipigil. Lahat nakatingin na para bang nag-aantay kung sino ang mananalo. At kung sino ang mananalo, yun ang tatanghaling leader ng grupo. Hindi ko tinantanan si Kano. Nilabas ko sa bawat kamaong pinapatama ko sa katawan niya ang galit na nararamdaman ko sa mundo. Ang galit ko sa mga taong kinikilala kong magulang. Tapos pinabayaan ako. Ang galit ko sa mga pumatay kay Megs. Ang galit ko sa tanod na dumakip kay Tonton. At ang galit ko sa mga taong walang may pakialam sa amin. Hindi ko na namalayan na bugbog sarado ko na pala si Kano. Nung nakita nilang bugbog ko na si Kano, ay tsaka ako pinigilan ng ilang mga kagrupo ko. Tama na yan, Dre, tama na. Mukhang di na yan humihinga eh, sabi nila. Dun pa ako nahimasmasan. Nilamon ako ng sobrang galit at sobrang puot. Hindi ko na nga napansin na pati yung kamay ko ay nagkanda sugat-sugat na rin sa pagsuntok ko kay Kano. Simula sa araw na to, ako na ang leader ng grupo. Malis na tayo dito. Sumunod kayo sa akin. Wala namang ni isang tumutol, Mama Mia. Lahat sila ay sumunod sa pag-alis ko. Naiwan si Kano na bugbog sarado. Di ko alam kung nung mga panahon na yon may pumulot ba o tumulong ba sa kanya. Pero hindi ko na inasahan na may gagawa noon. Wala ngang may pakialam sa amin, di ba? Simula sa araw na yon, simula nang matalo ko si Kano,
ay ako na ang sinusunod ng grupo. Ako na ang kinatatakutan. Boses ko na ang pinanginginigan. Salita ko na ang batas sa grupo namin. Wala ng bawat tao sa grupo namin ang kumukontra sa akin. Ngunit Mama Mia, sa bawat gabi na tumatagal ako sa kalye, ay parang mas lalo akong lumulubog sa putik ng kasalanan. Dumadami nga ang pera ko dahil sa dami na rin ng mga nagiging biktima namin. Pero habang dumadami ang pera ko, ay nawawalan naman ako ng pahinga. Nawawalan ako ng tulog. Nawawalan ako ng ngiti sa aking mga labi. Nawala rin ang mga taong totoo kong kasama. Nawala ang mga taong totoong nagmamalasakit sa akin gaya ni Migs at ni Tonton. Ang meron lang ako noon ay pera at dumadaming kaaway. Alam ko, Mama Mia, alam ko na may mga tauhan ako sa grupo na nagagalit na rin sa akin. Gaya ng nararamdaman ko dati kay Kano. Hindi naman nawawala yon. Kaya tuluyang nawala yung dating Dre. Dati kasi kahit mahirap, mapait at galit kami sa mundo ay nakakatawa pa rin kaming tatlo ni Migs at ni Tonton. Pero sa mga pagkakataong to, puro galit, puot at kasakiman na lang ang nangingibabaw sa puso ko o sa puso naming lahat. Ang mga bata nung mga panahon na yon ay sumusunod na lang sa akin para mabuhay. Hindi sila sumusunod sa akin dahil nire-respeto o tinitingala nila ako o nagmamalasakit sila sa akin. Sumusunod sila dahil takot sila na baka mabugbog ko. Takot sila na baka mapatumba ko. Lahat ng takot na pwede nilang maramdaman ay pinaramdam ko sa kanila para wag nilang subukan na kumalas sa akin. Wag nilang subukan na kalabanin ako. Wala nang tanong-tanong. Basta't sinabi ko, gagawin nila. Basta't may tinapay akong naibibigay, may rugby at may taguan akong napapakita sa kanila, okay na. Sunod na agad. Pero sa loob-loob ko, meron pong isang tanong na ayaw mawala-wala. Hanggang kailan kami ganito? Hanggang kailan ako ganito? Hanggang ba sa matulad na rin ako kay Migs, kay Tonton, o kay Kano? Hanggang ba matulad na rin ako kay Kano na balang araw ay may kakalaban sa akin at iiwanan na lang ako sa kalye na parang isang pusang nasagasaan? Pero wala naman akong magagawa. Kung hindi ko gagawin to, wala. Hanggang ganito lang ako. Hindi ako mabubuhay. Sabi pa nila, kasalanan din daw ang kitilin ang sarili mong buhay eh. Saan ka ba lulugar? Kikitilin mo ang sarili mong buhay o kikitil ka ng buhay ng iba? Parehong kasalanan din naman yun, 'di ba? Isang araw, dumaan ang isang grupo ng mga vloggers. Nag-aabot daw ng tulong sa mga batang lansangan na mga katulad namin. Lumapit ako, hindi para manghingi o manlimos, kundi para makita kung gaano kababaw ang tingin ng lipunan sa amin. Para makita kung gaano nila kami inaalipusta. Kung gaano nila hindi tinitignan na tao rin naman kaming katulad nila. Tulungan natin sila. Ayan no, bigyan natin ng pagkain. Sigaw ng isa habang may hawak-hawak pa na kamera at nakangiti dito. Hi, anong pangalan mo? Tanong niya dun sa isang batang nakapila. Sumagot naman yung bata, nakikilalanin natin sa pangalang Dodong. O Dodong, gutom na gutom ka. Matagal ka na bang hindi kumakain? Kawawa ka naman. Anong kinakain mo? Minsan po wala. Minsan po namamasura.
Ah, yung kinikita mo sa pamamasura, yung binibili mo ng pagkain? Opo, minsan, yung pagkain mismo galing sa basura. Talaga? Naku, kawawa ka naman. Sabi pa nung isang vlogger na halata mo naman na hindi talaga totoong naaawa. Halata mo naman na ginagawa lang yon dahil may kamera sa kanyang harapan. Na parang lahat naman siguro ng pagkain na binibigay nila ay doble o triple pa ang nakukuha nilang pera. Gaya ng karamihan, ginagamit lang din kami. Binigyan nila ako ng pagkain sabay picture sa akin. Smile daw, sabi nila. For the content. Yun ba yun? Para sa kanilang content. Para may ma-post online. Para may pagkakitaan. Para may magba-viral na video. Tumingin ako sa kamera, pero hindi ako ngumiti. Ilagay ko talaga sa mga mata ko lahat ng galit at puot na meron ako sa lipunan. Sabi ko, hindi namin kailangan ng picture o ng video nyo. Kailangan namin ng pagkakataon. Pero mukhang hindi nyo yun kayang ibigay sa amin. Mukhang imbis na kami yung bigyan nyo, parang kayo pa yata ang may makukuha sa amin eh. Ano to? Pag nag-viral, malaking pera to, di ba? Magkano lang tong perang pinamudmud nyo dito? Pinakain nyo? Mama Mia, nagtawanan yung iba. Yung iba naman ay nainis. Kayo na nga bibigyan, kayo pa maarte? Sabi nung isang vlogger na babae na halata mong mayaman. Tapos yung iba naman, Mama Mia, ay may takot akong nakita sa kanilang mukha. Naglakad sila palayo, kasabay ng pag-pause ng recording nila ay ang pagtuloy ng paghihirap namin sa aming mga buhay sa ilalim ng mundo ng mga siniswerteng tao. Opo, hindi ata nila na i-post yun eh. Kasi syempre sino ba namang magpo-post nun, di ba? Pero iniwanan nila kami doon. Umalis pa sila at naghanap pa ng mga batang lansangan. Yung ibang mga batang hindi pa nabigyan ay tumingin sa akin ng masama. Ikaw naman kuya, tignan mo, umalis tuloy sila. Uy, wala pa akong pagkain! Sabi nila habang hinahabol yung mga vlogger at humihingi ng pagkain. Doon ko nakita kung gaano kaawa-awa ang aming sitwasyon. Pumapayag kaming ibalandra ang aming mga mukha sa kanilang mga kamera. Ang aming mga marurumi at dugyot na mga itsura. Naninigas na mga buhok dahil ilang buwan nang walang ligo. Naninilaw na mga ngipin. Yung iba nga bulok-bulok na eh. Ngumingiti sa kanilang kamera para maabutan ng konting abuloy, ng konting limos, para kahit papaano, kahit sa araw na yon, hindi namin po problemahin ang gutom. Ganun kaawa-awa ang sitwasyon ng mga batang lansangan, lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon na uso yung pagbabiral ng mga video at kung ano-ano pa. Naisip ko noon, kawawa talaga ang mga batang to. Umalis ako sa lugar na yon at bumalik dun sa grupo namin. Tuloy ang buhay kahit na may nararamdaman na akong hindi maayos sa aking sarili. Magde-18 ako nung naramdaman kong pagod na ako. Pagod na ako, Mama Mia. Naisip kong umalis sa lugar na yon. Umalis sa Maynila, umalis sa Divisoria, umalis sa buhay na ganon. Gusto kong magtungo sa probinsya. Gusto kong magbagong buhay. Gusto kong maging ibang katauhan na. Pero paano? Paano kung wala nga akong record? Hindi naman ako mabubuhay ng parang
bigla na lang akong sumulpot sa mundong ito na parang kabuti. Buti pa nga yung ibang mga halaman nire-record. Nilalagyan ng pangalan. May mga code pa nga, 'di ba? Samantalang ako wala. Paano ako magbabago kung hindi man lang ako makakapag-enroll dahil wala akong kahit na anumang record? Paano ako maghahanap ng trabaho kung wala din akong record? Kung hindi ako kilala ng sistema? Hindi ko alam kung paano ba sisimula ng naiisip kong pagbabagong buhay, Mama Mia. Isang gabi, nagpunta po ako sa simbahan. Hindi ako banal. Ni hindi nga ako nagsisimba eh. Ni hindi nga ako naniniwala dati na may Diyos. Pero ewan ko ba sa pagkakataon na yun ay parang dinala na lang ako ng mga paa ko sa loob ng simbahan. Parang gustong marinig ng tenga ko kung may Diyos pa ba talaga sa kalsadang ito. Tahimik lang ako noon, nasa pinakalikurang upuan. Walang dasal, wala rin namang sagot. Walang tumitingin sa akin. Kung meron man ay yung umuupo sa harapan ko. Kapag natignan ako ay umaalis na tila ba natatakot. Pero, nung matapos na ang misa, nung nagsiuwian na ang lahat, ay naiwan pa rin ako doon. Nakatingin pa rin ako sa altar. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Kung magtatanong ba ako, kung maninisi ba ako, kung magagalit ba ako, hindi ko alam. Hanggang sa isang sulok ay may lalaking nakaputing barong. Mukhang pare. Lumapit siya sa akin. "Sino ka?" tanong niya. "Ngayon lang kita nakita dito ah." Hindi ako sumagot. Ngumiti siya sa akin. Ewan ko pero ang ngiti na yon ay tila ba may liwanag na taglay. "May pangalan ka ba, iho?" tanong niya ulit. Tumango ako, tinignan ko siya at sumagot. "Dre," sabi ko. "Dre, may kwento ka ba?" Malumanay niyang tanong. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ko, Mama Mia. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko, may nagtanong kung sino ako. May nagtanong kung anong kwento ko. May interesado tungkol sa akin. Hindi sa kung gaano ako katapang, hindi sa kung gaano nila ako mapapakinabangan. Tinanong kung sino talaga ako, hindi kung anong ginawa ko, hindi kung ano ang mga nanakaw ko. Tanong yun na nag-aantay ng pagkukwento. Mama Mia, tama nga ako nung una. Pari nga ang lumapit sa akin. Itago natin siya sa pangalang Father Elmo. Siya ang naging unang taong tumulong sa akin. Nung nalaman niya ang pangalan ko, ay umupo siya sa tabi ko at tinanong ang kwento ko. Napaiyak ako, napahagulgol. Tinapik-tapik niya ang balikat ko at hinaplos-haplos ang likod ko. "Ayos lang yan, iho. Iiyak mo lang sa kanya lahat. Nandito ako handang makinig." Hanggang sa nasubukan ko nang ikwento sa kanya ang naging kwento ng buhay ko, Mama Mia. Hindi niya ako hinusgahan. Habang tinitignan ko siya at kinukwento ang mga kasalanan ko, walang panghuhusga sa kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay hindi pangungutya, kundi puno ng pang-uunawa. Hanggang sa sinabi niya sa akin, "Wala ka bang matitirhan? Dito ka na muna sa simbahan." Mama Mia, binuksan niya ang kumbento para sa isang katulad ko.
Isang katulad ko na makasalanan. Isang katulad ko na hindi na dapat tinitignan pa ng kahit na sino man. At hindi pa natatapos doon ang pagtulong ni Father Elmo sa akin. Bukod sa libreng pagpapatuloy at pagpapakain, ay tinuruan niya rin akong bumasa at magsulat. Tinuruan niya akong tumingin sa sarili ko bilang tao, hindi bilang banta at hindi bilang hayop. Tumutulong ako sa mga gawain ng simbahan at kumbento. Hanggang sa pinakilala niya na rin ako sa isang NGO na tumutulong sa mga batang lansangan na katulad ko. Hindi madali, Mama Mia. Kung naging madali para sa akin ang mag-share kay Father Elmo ng aking mga karanasan, hindi po naging madali para sa mga NGO. Wala kasi akong tiwala sa mga katulad nila. Wala akong tiwala sa mga taong katulad nila dahil pakiramdam ko ay gagamitin lang nila ako para makalikom ng pondo o kung ano pa man. Pero unti-unti, Mama Mia, unti-unti ay sinusubukan nila na ipaintindi sa akin na may mga taong handang umunawa at handang dumamay. Hindi lamang si Father Elmo. Marami akong atraso, marami akong takot kaya hindi naging madali ang paglapit at pagbubukas ko sa kanila ng aking kwento. Pero unti-unti, naghihilom ang mga malalalim na sugat. Meron mang mga peklat pero naghihilom po. Ngayon, Mama Mia, ay 29 years old na ako. Nagtatrabaho bilang isang street educator. Ako ang naglalapit sa mga batang hamog sa tulong. Ako ang nagsasabi sa kanila, hindi ikaw ang mali, hindi ikaw ang basura. Niloko lang tayo ng mundo. Pero wag kang mawalan ng pag-asa dahil may mga tao pang tutulong sa'yo. Makakaahon ka pa. Ako ang nagbibigay inspirasyon sa mga batang ayaw maniwala sa mga taong kagaya nila. Ang mga bata kasing lumaking katulad ko, Mama Mia, ay wala po kaming tiwala sa mundo. Wala kaming tiwala sa mga tao. Pakiramdam namin ginagamit lang kami. Pakiramdam namin wala namang totoong may malasakit sa amin. Kaya nga ang sabi nung leader namin sa NGO na malaki raw ang tulong ko para sa kanilang advokasya. Ako raw kasi ay pinagkakatiwalaan ng mga batang hamog dahil nalalaman nila na dati rin akong katulad nila. Mas epektibo daw ako sa pangungumbinsi sa kanila. Mama Mia, hindi po ito kwento ng happy ending. Dahil hanggang ngayon, kahit na wala na ako sa lansangan, alam kong nasa labas pa rin ang libu-libong kabataang walang bahay, walang yakap, walang pangalan at walang nagmamahal. Pero ito po ay kwento ng katotohanan, hindi lamang sa buhay ko kundi sa lipunang ating ginagalawan. Ako si Dre, isa akong batang hamog na pinabayaan ng lipunan. Pero ngayon, ako na ang tinig ng mga batang hindi marinig ng kahit na sino. Dahil kahit basag ang mundo, basta buhay kami, lalaban kami. Dahil gaya ng sabi ni Father Elmo, lahat ng may buhay sa mundong ito, lahat ay importante para sa Diyos at lahat ay kakalingain niya basta't lumapit ka lang. Maraming salamat, Mama Mia, at naway sa pagbabahagi ko ng aking kwento at sa kwento ng mga batang katulad ko. Nawa po ay mamulat ng iilan sa inyo ng katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Nawa po, kahit hindi nyo man kami matulungan, sana ay huwag nyo lamang kaming ganun kadaling husgahan. Lalong-lalo na doon sa mga may mga kamera. Huwag nyo sanang gagamitin ang kwento namin para pagkakitaan ng iba. Huwag nyo sanang ibalandra ang mukha ng mga kabataan sa inyong mga video.
Lalo na kung wala naman kayong pahintulot o kung meron man kayong pahintulot ay hindi galing sa kanilang mga magulang, kundi dahil galing lang ito sa kanilang sikmurang kumakalam. Maraming salamat po, Mama Mia, at nagpapasalamat ako dito sa iyong channel dahil meron pong mga kagaya ko na hindi marinig ng karamihan pero nakakapagbahagi ng malaya ng kanilang mga pinagdaanan. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Dre. Alam nyo itong ating programa, sa totoo lang, minsan po kapag binabasa ko ng advance, gaya ng kwentong ito ni Dre, binasa ko po ito kasi malalim po yung title na binigay niya sa akin. So Dre, sorry ha kung hindi ko gagamitin muna yung title mo kasi masyadong malalim yun, baka maano tayo ni YT, ganon. Pero naintriga ako nung sa email niya, yung subject ng kanyang email ay napakaano naman talaga ng mga salita. Kaya binasa ko talaga ng buo bago ko i-share sa inyo. Bago ko ito basahin dito, kang sumakit po ang dibdib ko. Parang totoo nga naman na may mga ganitong kwento. Hindi ko nilalahat ha, yung mga, lalo na yung mga vlogger sa sa Blue App, sa Black App, ganon. Hindi ko nilalahat. Pero meron talaga na makikita mong ginagamit yung mga batang lansangan, binivideo, habang sila ay tumutulong, nagpapakain, wala namang masama doon. Nagpapasalamat nga kami sa inyo dahil pinapakain nyo yung mga taong walang kakayahan, 'di ba, na makakain ng maayos sa araw-araw. Malaki nga ang pasasalamat namin. Pero sana, kapag nagvi-video kayo ng ganun, sana kapag may mga minor de edad, i-blur nyo naman yung mga mukha. Huwag nyong ibalandra dyan sa mga video ninyo yung mga mukha ng mga batang yan. Dahil hindi na ata pagtulong kung ganyan eh. Parang ano na ata. Parang pang-e-exploit na ata sa kanila. So yun lang naman. At nako Dre, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong sulat at nawangay ang kwento mong ito ay maging daan para kahit papaano may mga iilan sa amin na titignan na ng mas malalim yung mga pinagdaanan ng mga katulad ninyo. Nako, sa mga nakikinig ngayon, naway may natutunan tayo sa naging kwento ni Dre. Sana po ay i-share ninyo itong kwentong ito para marami pa po ang makarinig at marami pa ang makaalam tungkol sa mga katotohanang nangyayari sa kalye na akala natin alam na natin pero hindi pa pala. At nako, salute naman talaga sa mga taong katulad ng mga NGO na tumutulong sa kanila at syempre doon na rin kay Father Elmo na naging tulay para mabago ang buhay nitong si Dre. Thank you very much sa inyong panonood at pakikinig. Muli, sana i-share at i-like nyo itong video na to. At sana rin mag-subscribe kayo dito sa ating channel at mag-click ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong kwento na nilalabas. At syempre, sana na-inspire kayo sa kwentong ito na mag-share na rin ng sarili ninyong karanasan. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Yan po ang ating email address sa baba. At sana po i-like and i-follow nyo rin ako sa iba kong mga social media accounts. Hanapin nyo lamang Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Bago tayo mag-goodbye, mag-goodbye na sana ako. Babasa muna tayo ng iilan sa mga nagpapa-shoutout sa atin. Ako, na lagi naman talagang nakikinig at nagmamahal sa atin dito. Maraming salamat po. Sandali kasi naglo-loading ang ating YT. Ay nako. Eto na. Hello ako kay Maricel Mina, kay RD Edria, Lina Ledeza, Honey Bunch, Annalisa Pacas, Rosana Crisostomo, Ramona Gonzalez. Maraming thank you. Hello rin ako kay Gail Easy and syempre sa lahat po ng nagmamahal at nakikinig sa atin. Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Kay Sir Reynaldo De Vera, maraming thank you din. Jaime Rodriguez, sa lahat po ng hindi nagsasawang mag-share ng ating mga videos sa kanilang mga
social media apps. Maraming maraming thank you. Mwah, 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 mwah. I love you all so much. Hindi na po natin ito patatagalin. Mag-goodbye na po ako hanggang sa susunod nating kwento. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli, kita-kita tayo tomorrow dito lamang sa inyong paboritong programa. Babush!